Isang magandang performance game naman kahapon para sa Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Muling nagkaharap sina Stephen Curry at LeBron James at sa naganap na laro parehong big game ang kanilang ipinakita sa lahat. Mainit ang kanilang laban at ito ang isa sa mga importanteng laban ngayon para sa dalawang koponan dahil dito malalaman kung sino ang maaaring lumamang pagdating sa playoffs, na kung saan parehong kumuha ng all-star player na para sa Lakers itong si Luka Doncic at para naman sa Golden State Warriors itong si Jimmy Butler. Sa naganap na laro hindi pumayag ang Golden State Warriors na matalo na ipinakita nila sa lahat na meron silang lakas na maaaring magamit kapag dumating na ang playoffs. Tinalo nila ang Lakers sa score na 123 at 116 at ang laban na ito ay nakataya din para sa Warriors ang kinatatayuan nila ngayon sa West na kung saan nakaupo sa ika-5 pwesto na malaki pa ang posibilidad na malagay pa sila sa ibaba kapag natalo sa laban. Well, sa naganap na laro pinangunahan ni Stephen Curry ang Warriors na kung saan bumagsak siya ng 37 points, 3 rebounds at 6 assists. Sumusunod naman sa kanya itong si Brandon Podziemski na merong 28 points, 8 rebounds at 6 assists. Tila may partida pa dito dahil si Jimmy Butler nakapagtala lamang ng 11 points, 4 rebounds at 2 assists. Si Draymond Green meron namang 8 points, 11 rebounds at 5 assists, 13 points, 2 rebounds at 3 assists naman si Moses Moody. Para sa Los Angeles Lakers nanguna naman si LeBron James with 33 points, 5 rebounds at 9 assists, 19 points, 8 rebounds at 7 assists naman si Luka Doncic at si Austin Reeves nakapagtala naman ng 31.6 rebounds at 3 assists. Nasibak naman ang head coach ng Memphis Grizzlies na si Taylor Jenkins na hindi siya pinaabot sa playoffs man lang. Ang isa sa inaabangan dito para sa Memphis Grizzlies itong si Ja Morant na posible ding matrade. Bukod sa maraming manlalaro ang nasangkot sa usapang trade, sa ngayon isinama na si Ja Morant para sa pag-uusapan na iyan. Pumaharap kasi ngayon ang Memphis Grizzlies sa isang delikado na sitwasyon na nakahawak sila ngayon sa pang-anim na pwesto sa Western Conference, at delikado pa sila dito dahil sa nakaraang araw tinalo sila ng Golden State Warriors at may posibilidad pa sila na malaglag at makipaglaban sa play-in tournament, na kapag nagkataon na matalo sila at hindi makapasok sa playoffs or malalaglag sa play-in tournament, inaabangan agad doon para sa Memphis ang posibleng pag-rebuild. Posible din na papakawalan nila itong si Ja Morant para sa kanilang plano na naaayon para makakuha din ng star player na magagamit nila sa pag-rebuild. Hindi ngayon sigurado ang Memphis Grizzlies kung mananalo sila at makapasok sa playoffs. Parang nag-iba kasi ang Memphis Grizzlies simula nang mawala sa kanila itong si Dillon Brooks na malaki sana ang ambag sa kanila lalong-lalo na sa depensa. Sa ngayon ang rumors na trade para kay Ja Morant ay hindi pa naman sigurado kung papakawalan siya ng Memphis Grizzlies. Ayon naman sa report maaaring maging katulad si Ja Morant kay De'Aaron Fox na na-trade papunta sa San Antonio Spurs. Hinayaan ng Sacramento Kings na mawala sa kanila si De'Aaron Fox dahil nga mas gusto nila itong si Zach LaVine. Sa pagkakataon na ito na kapag malaglag ngayon ang Memphis Grizzlies sa season na ito, malaki talaga ang posibilidad na mag-rebuild ito na may posibilidad din na pakakawalan si Ja Morant, or pananatiliin para sa kanilang pag-rebuild sa paraan na gusto nila dahil maaari din silang makipag-trade at kumuha ng all-star player para ipares dito kay Ja Morant.